Isa sa ating mga kaibigan at taga-subaybay na si Renel Montialto ay nagtatanong kung matutuloy pa ba ang pagkuha ng Pilipinas ng mga multi-role fighter. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro sa ginawang media briefing doon sa Makati Shangri-La Hotel, kanyang pinopropose ang multi-role fighter programs na mag-umpisa sa full package. Nais ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro na ang pagbili ng mga multi-role fighters ay maging full package kasama na ang Airborne Warning and Control System o tinatawag na AWACS at ang aerial tankers for mid-air refueling platforms. Ibig sabihin na ang mga multi-role fighter na kukunin at may i-deploy sa mga misyon ay magpakita ng kakayahan para masiguro na ang mga multi-role fighters ay maging operational in full force package. Kailangan na magkaroon ng AWACS capability ang Pilipinas. Sa totoo lang, napakahalaga ang platform na ito, itong AWACS o tinatawag na Airborne Warning and Control System. Ito ang magsisilbing flying command center para sa surveillance, command and control. Ito ay may kakayahan or capable of detecting, tracking and identifying aircraft and ships at long range. At ang AWACS din ay magbibigay sa mga fighter jet ng info sa mga specific target. At kasama din sa multi-role fighter full package program ang tanker aircraft. At siyempre napakahalaga ng tanker aircraft. Kung mayroong multi-role fighter ng isang bansa, kailangan din ng mga tanker aircraft. Dahil alanganin naman na mga multi-role fighters ng Pilipinas na papuntang Spratly Islands ay hindi na makabalik dahil wala ng fuel. Kahit pa ba diesel o unleaded ang gasolina nito, wala rin namang Petron o Caltex doon sa West Philippine Sea. Kaya kailangan talaga na may tanker airplane ang Pilipinas. Buti pa ang Malaysia na pang 42 sa Global Firepower.com ranking ay mayroon silang KS-130 Hercules tanker. Sa bagay, mayroon din namang 26 multi-role fighter ang Malaysia. Ito ang F-18 Hornet at Sukhoi Su-30 na galing sa Russia. Ang Pilipinas ay pang 41 sa Global Firepower.com, walang multi-role fighter, wala ding tanker aircraft. Ayon kay Secretary Teodoro na nakipag-ugnayan na daw sila sa Department of Budget and Management para makahanap ng sapat na pundo. Ang budget na kailangan para sa down payment ng mga multi-role fighter acquisition project ay nasa 61 billion piso. Ang allocation naman ay naprobrahan ng Kongreso para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program for 2025 ay nasa 35 billion piso lamang. Malaki ang kulang nito, halos kalahati. Ngayon, ang tanong, anong uri naman ng mga MRF o multi-role fighters ang kukunin? Mukhang walang katapusang programa itong MRF Acquisition Project. 2020 pa yata, panahon pa ni President Duterte, under DND Secretary Lorenzana, ay nagpaplano na ang Pilipinas na bibili ng Saab Gripen mula sa Sweden. Pumunta na nga sa Sweden ang mga Philippine Air Force Tactical Team para tingnan personal ang mga Gripen multi-role fighters at tuwang-tuwa pa nga ang Swedish government dahil akala nila bibili na ang Pilipinas, hindi pala. At ang daming pinipirmahan ng mga MOA or Memorandum of Agreement ang Sweden, halos isang multi-cap na agreement na ang pinipirmahan. Sumakit na nga ang mga daliri ng mga opisyal ng Sweden sa kakapirma, ang dami. Yun pala, hindi bumili ang Pilipinas ng Gripen. At ang ganda pa nga ng offer ng Sweden kahit walang down payment at 25 years to pay. Kahit pala maganda ang offer ng Sweden, hindi pa rin umorder ang Pilipinas. Hanggang pagdating ni President BBM, nag-iba na naman ang kukunin, naging F-16 na daw. Dahil maganda daw ang F-16, moderno, powerful, at napakalakas nito. At balak pa nga 20 units ang kukunin. Ang problema dahil sobrang mahal ang F-16 at ang Lockheed Martin ay hindi papayag ng utang na pangmatagalan. Ngayon, sabi ng Philippine Air Force na maganda talaga ang Gripen dahil mas matipid ang maintenance at pwedeng maglanding o mag-take off sa maiksi na mga runway. Iwan ko sa mga ito Matatapos na lang yata ang World War III, wala pang mabiling multi-role fighter ang Pilipinas. Noong una kasi balak talagang kukunin ng Philippine Air Force ay F-16. Tapos dahil sa kakulangan ng pundo, nagbago ang lahat at Gripen na naman ang gustong kukunin. Noong nag-o-offer ang Lockheed Martin ng 20 units na mga F-16 Vipers,
bumalik uli sa F-16 ang gustong kukunin ng Philippine Air Force. Dahil 35 billion piso lang ang binigay ng Congress para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program, ngayon balik uli sa Gripen. 10 taon na yatang planong ito hindi pa natutupad. Panahon pa itong Multi-Role Fighter Acquisition Project ng Horizon 1, ngayon Horizon 3 na, wala pa rin nabili. Baka sa Horizon 50, mabibili na ito Mabuti pa ang Thailand. Ang Thailand, noong mga nakarang araw, ay nagpahayag na sila ay bibili ng 12 units na Gripen A multi-role fighter para ipapalit sa kanilang F-16. Ang Thailand government ay kanila nang iretiro lahat ng mga F-16 at papalitan ito ng mga Gripen A multi-role fighter. Nagbayad kagad ang Thailand sa Sweden para lang bumili ng sardinas sa tindahan. Dito sa Pilipinas, ang dami pang iniisip Ang daming iniisip ng mga opisyal. Ano kayang mga iniisip nito Kaya ang tagal makabili payag naman ang Sweden na utang in long-term o long-term loan. At noong nakarang linggo ay nagpahayag naman si Philippine Air Force Chief General Arthur Cordura na ang multi-role fighters na kailangan kukunin ng Pilipinas ay yung may kakayahan na mag-land at mag-operate sa mga maiiksing runways. Ibig sabihin nito, Gripen ang gusto niyang kukunin, hindi na F-16. At napabalita rin na ang deal sa pagitan ng Thailand at Sweden para sa Gripen Multi-Role Fighter Project ay transfer of technology. Maganda ito maganda ang offer ng Sweden. Bakit tumagal pa ito ng husto sa Pilipinas? Walang kontrata ang napipirmahan. Puro na lang memorandum of agreement. Alam nyo, mabuti pa ang mga pinsan ko sa Africa at Sri Lanka ay nag-umpisa ng gumawa ng mga eroplano at helicopters. Tingnan nyo ito. Bago tayo magpaalam, shoutout muna sa ating kaibigan na si Junde Katrupang Laagan at si Wayne Edisan. Hanggang sa susunod, maraming salamat.